For today's video, magluto tayo ng Ilocano version ng pinakbet na may konting twist ni Mami Jessa. So, parang Ilocano plus Kapampangan version. So, maglagay na tayo ng mantika sa ating kawali. Yung malaking kawali yung ginamit ko kasi medyo marami yung ating gulay para ma-mix ko ng maayos. And magigisa na ako ng bawang at sibuyas. Pagluto ng bawang sibuyas, ilagay na natin yung mga gulay. So, unahin natin yung mga matitigas. So, una na dyan yung kalabasa. So, hindi ko binubuhos ng sabay-sabay. Iniisa-isa ko talaga yan. Ginigisa-gisa ko muna bawat lagay ng gulay para lumasa naman yung bawang at sibuyas dun sa gulay. So, after nung kalabasa, ilalagay ko na rin yung sigarilyas tsaka yung okra. So, kasama din sa matagal maluto, yung mga matitigas na gulay is yung bunga ng malunggay. So, actually, natikman ko lang yung pinakbet na may bunga ng malunggay nung naging asawa ko si Daddy, since Ilocano sila. So, ilalagay ko na rin yung sitaw. So, igisa lang muna natin yung mga gulay bago natin lagyan ng pampalasa. Then, lalagyan natin ng konting tubig. Parang mga 1 cup of water lang yan para lumambot yung gulay. Then, maglalagay na tayo ng pinaka-main na pangpalasa ng pinakbet. So, maglagay tayo ng konting bagoong alamang. Konti lang muna kasi ayoko naman masyadong umalat yung mga gulay. Gusto ko ma-maintain pa rin yung lasa ng bawat gulay. Then, naglagay na rin ako dyan ng paminta, ng konting betchin. Then, ang pinaka-twist sa recipe na to, maglalagay ako ng konting curry powder. Try nyo guys, ang bango-bango ng gulay and may added spices talaga siya. And then, naglagay din ako dyan ng konting sugar. Then, nung malambot na, nilagay ko na yung bulaklak ng kalabasa at 2 green chili. Nag-add pala ako dyan ng konting patis at saka ng konting bagong alamang. Partner ng ating gulay ay pritong isda. Sinison ko lang yan at naglagay din ako ng basil leaves. So, ito na nga. Luto na ang ating ulam for today's video. So, fried tilapia and ang Ilocano and Kapampangan version ng pinakbet. Dalawa yung sausawan dyan kasi magkaiba kami ni Daddy ng preferred na sausawan. So, marami ang nakain natin. So, gumawa ko ng hot lemonade with honey. Hi mga mommies! Welcome to my mini vlog. And for today's video, samahan niyo ako mag-makeover ng aming munting bahay. Bumili pala ako ng light wood na wallpaper para mapantay naman natin yung kulay ng wall natin na pinakita ko kanina. And yung dark na wood na yan, na wallpaper, para naman sa mga door ng bedroom. Unfortunately, yung nabili ko na wallpaper, hindi sila magkakulay. So, darker yung nabili ko. Hindi ko na mahanap yung pinagbilhan ko nung unang wallpaper. Medyo matagal na rin kasi yun. So, dyan nagagalit nga si Daddy kasi nakahubad na naman daw siya sa kanyang video. And yan pala, ang tagal na niyang mga pang-decorate na yan. Siguro, last year pa yan. So, a year ago na. Kaya sabi ko kay Daddy, nasisira lang. So, gamitin na, i-display na. Then, yung last supper namin, ginawan ko din ng paraan kasi nabasag yung frame. So,
yan na yung after. May konting line na hindi natakpan sa both sides, pero sabi ko kay Daddy, pinturahan na lang. Then, 2 layer pala yung ginawa ko dun sa upper part. Kasi since magkaiba nga ng kulay yung wallpaper, nilagyan ko na lang ng white lining para hindi naman off tignan. Then, yung mga door, as you can see, grabe, sira-sira na, puro sulat na. So, ito na nga yung after. Yung side na yan, lalagyan ko pala yan ng shelves. Actually, hindi pa yan final. May mga konti pa tayong details na i-add. So, abangan nyo yung part 2 ng ating makeover. So, may pagka-team kahoy and puti tayo. And pati yung door, ang ganda nung napili ko na dark na wood wallpaper. So, if ever may makalusot na may magsulat na kids, for sure hindi naman yan mahahalata. Then, ipipaint ko na lang yung pinaka-frame ng door or lining. So, kailangan din yan takpan. Pipinturahan ko na lang yung side na yon. And nagpintura na rin si Dad ng mga part na madumi na. Ang hirap din talaga i-maintain kasi pag white. And for 4 years na nagme-makeover kami, isa sa mga na-realize ko na hindi ganon kaganda yung laging gumagamit ng wallpaper. Though wala talagang kaming choice kasi ang hirap mag-maintain kapag pintura, lalo na pag white. So, minikover ko din yung cabinet na yan. And as you can see, mas naging organized. Diyan yung mga art materials ng kids, yung mga ibang essentials na gagamit sa school. And finally, nakabili na rin ako nitong water stopper na ilalagay ko sa lababo. May dikit na siya pero may kasama pa rin pandikit na binigay sa seller. Meron ding cutter, marker. So, ayan, sinukat ko na nga yan. And nilagyan ko na ng pandikit. And finally, mailalagay ko na yan sa sink. And matatapon ko na itong napaka-dirty na sponge na ginagamit ko para sipsipin yung water every time na ginagamit yung lababo. So, nilagyan ko na rin ng black paint yung frame ng door and nilagyan ko din ng wallpaper yung frame ng aming mirror. So, yan pala yung arrangement ng wall decor na sinabi kong gawin ni Daddy. And yan yung resulta. So, dinagdagan ko pa yan sa 2 side and okay naman, naging maaliwalas yung aming living area.